Good afternoon mga ka-DI. Mayroon naman tayong paniwagong gagawin mga ka-DI. Dito kasi sa trabaho ko sa condominium bilang isang maintenance guys, klase-klase talaga rito yung ginawa namin o yung mga ginagawa namin dahil all around kami rito guys. So kahit ano namin ginagawa. So matagal-tagal na rin na hindi ako nakapag-upload ng video guys. So mayroon naman ako panibagong gagawin guys, electric fan pa rin. At may binaba dito, isang electric fan na ito guys, ito siya. Kung titingnan nyo mga ka-DI ay medyo bago pa naman siya, pero pag tinister ko siya ganito, pag tinister ko dito may continuity siya guys. Pag pinipihit natin yung switch nya, mayroon siyang palo sa tester natin. Pero kapag idirekta natin saksak tapos pihitin natin tong ano nya, switch, ay walang ugong na mapapansin ka. So kung wala kang tester, mapagkamalan mo siya na thermal fuse. So kailangan din natin ng may tester para ma-double check natin, para malaman natin either thermal fuse ang sira o di kaya stock up lang. Ito, di umiikot siya guys, oh. Yan, tigas. So titingnan natin ito mga ka-DI, dahil hindi siya, wala siyang ugong kahit isasaksak ko siya, dahil siguro dito na stock up siya. So antabayanan niyo mga ka-DI, babaklasin ko siya para malaman natin kung ito yung bushing or naging stock lang siya talaga dahil sa matagal na siguro to hindi ginagamit kaya huminto. Yan, no? Tigas. So tune in kayo mga ka-DI, tune in lang. One eternity later. So ito mga ka-DI, binuksan ko na. Kung makikita niyo yung motor guys, yan, okay naman, no? Nandito yung ano niya, pinaka thermal fuse guys. Yan, yan, no? Kung nakikita niyo, yan. So ito yung thermal fuse niya. So okay pa naman yung motor niya, wala namang damage. So talagang itong rotor niya ay naging stock lang siya guys. So ayan, ganun kadumi. So linisan ko lang to. Ang naging umi-stock up itong nandito sa may gearbox banda. Ito yung naging stock up siya, yung pinaka gearbox niya. Kaya tinanggal ko muna tong gearbox bago ko natanggal yung rotor niya guys. Nahugot ko yung shafting niya rito sa bushing niya. Dahil sobrang sikip, nilagyan ko muna ng WD-40 para lang mahugot siya yung pinaka penetrating wheel natin guys, pampalambot. Ito WD-40. So yun guys, titistingan ko to kung gumagana ba. So isasaksak ko to, talagyan natin ng, pasabitan natin dito ng itong screw kung may magnet pa ba siya. So titingnan natin guys, tabayanan lang yung mga ka-DI. Yan. One eternity later. So ito mga ka-DI, tinignan natin kung gumagana ba itong coil na to. Nakikita nyo may sinabit akong pako. Yan, yan, pako yan. Nilagay ko dyan sa gitna, makikita nyo guys. So ito, nakasaksak na yung motor niya guys, oh. So ito yung switch niya ngayon. Malalaman nyo kung gumagana yung coil niya yun, kung talagang gusto nyong malaman. Ganito yung style.
wala siyang rotor, wala siyang cover, open lang yung pinaka winding niya. So didikit yan sa stator kung mayroon siyang kuryente. So i-on natin guys ha. Yan o. So dumidikit guys, di ba? Pag i-on ko, yan o, dumidikit siya mga ka-DI. So mayroon siyang magnet, yan o. So nagkakaroon siya ng magnet. Yan. Pagka zero, bumibitaw siya. Yan. So ganun lang mga ka-DI. Ibig sabihin okay pa yung coil niya. So ganun lang mga ka-DI. At ito guys, mayroon lang akong kunting tips sa inyo. Pwede ninyo tanggalin yung gearbox niyo at masilip kung mayroon pa bang grasa siya guys. Dahil yung pinaka shafting natin yan, kinalawang siya at tuyo-tuyo na talaga siya, ibig sabihin walang grasa. So pwede natin lagyan ng grasa to guys. Yan. Ito yung gearbox ng sa likod ng electric fan guys. So pagbuksan nyo yung ibabaw nito, yung takip dito, makikita nyo yan, walang kagrasa-grasa. So lagyan natin ng bahagyan ng grasa guys. Ito yung grasa, yan. Pahid lang ninyo kuha ng grasa dito, yan. Ilagay lang dito sa ilalim, yan. Tapos ikutin, yan, ganyan. So kung nakikita nyo yan, ganyan ikutin lang siya, ayan yan, para mayroon siyang grasa. O di kaya pwede ito tanggalin taas para magkaroon siya ng grasa. So hindi naman marami mga ka-DI, tamtaman lang para magkaroon lang siya ng magandang ikot yung gear natin pagka mayroong grasa. So yun lang mga ka-DI. Pagdating sa ating mga electric fan, isa din to na kailangan natin titignan kung may grasa pa ba o wala na. So ito guys, asimbulin ko na to, ibabalik ko na. Kanina nakikita niyo gumagana yan, so ibig sabihin okay yan. So ibabalik na natin yung kapasitor niya, okay, saka yung thermal fuse niya okay, dahil nagmamagnetize siya pagka i-on natin yung switch. So antabayanan niyo mga ka-DI. Ito na mga ka-DI, na assemble na natin, na ibalik na natin siya guys. Ayan. So kung titingnan natin, malambot na siya guys. Ayan, ikot na siya. Kanina ang tigas niya. Ayan. So ngayon mga ka-DI, titistingan natin siya. Nailagay ko na rin yung switch niya, cover niya, gearbox niya, nailagay ko na. So naturnilyuhan na natin. So titistingan na natin mga ka-DI. Ito yung plug niya, plug natin guys. So pihitin natin yung switch niya mga ka-DI, ano. So kung titingnan natin yung yung tingnan niyo yung shafting niya. Yan. Umikot na siya guys. So yan, umiikot na siya. Number 2, yan. Lakas ng ikot niya mga ka-DI, hindi siguro na yan Number 3. Yan. Yan, kung narinig nyo. So gumagana na siya mga ka-DI. Yan, patay na guys. Yan. Ulit yan, patay natin yan. So may freewheel na siya. So yun guys. Unang-una, pagka mag-set up kayo ng electric fan niyo, matulad ng ganito ng nangyari na stock up lang siya guys. So para hindi kayo kung hindi naman talaga niyo narinig na umuugong siya, kailangan niyo may tester kayo para sigurado kayo na
alam niyo na ang sira ay thermal fuse o di kaya hindi thermal fuse. Pagka may continuity yung tester natin, ibig sabihin yung thermal fuse natin ay buo. So ibig sabihin may power siya. Pero pagka i-tester natin yung plug, ito yung plug, i-tester natin, sa tester natin, pag hindi walang continuity, ibig sabihin sira yung thermal fuse, and then yun yung nagpapasira sa thermal fuse dahil stuck up ang ating rotor or yung shafting natin sa bushing. Yun yung kadalasan nagpapa cut off ng ating thermal fuse. So yun lang guys ang aking may share sa inyo ngayon. At salamat sa panonood ng aking video guys. I hope mayroon na naman kayong konting natutunan sa aking video kung paano mag-repair ng electric fan. Hindi ako eksperto sa pananalita guys. Minsan bulol talaga ako, minsan hindi niyo siguro maintindihan, pero ayaw kong masundan ninyo ang bahagya kahit pa paano ay mayroon kayong matutunan sa aking video mga ka-DI. So salamat dun sa aking mga subscriber, sa lahat na sumusuporta sa aking YouTube channel. Thank you guys, God bless sa inyo. At sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo guys. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video pang darating mga ka-DI.